Kompleto na ba lahat? Opo, sir. Sige. May nakikita na ba kayo sa screen? Opo, sir. Okay, sige. Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong tatalakayin ngayong araw? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Stephanie Claire, panguluhan ng ating panalangin. Stephanie Claire, panguluhan ng ating panalangin. Opo, sir. Mahal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, hinihiling namin ang iyong gabay at kalooban sa aming pag-aaral. Patnubayan po ninyo kami sa aming mga gawain at gawin nawa namin ang inyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat Stephanie Claire. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, sir. Okay. Magandang umaga, sir. Sige, bago natin simulan ng ating talakayin, meron muna tayong classroom rules dito. Pakibasa, Christy. Classroom rules. Una is wastong oras. Tumalo sa wastong oras at iwasan ang paliban sa klase. Pangalawa, respeto sa lahat. Irespeto ang opinyon ng bawat isa at gumamit ng magalang ng mga salita sa pakikipag-usap. Pangatlo, pakinggan ang guro. Makinig sa aralin ng guro at sumunod sa tagubilin sa wastong pananamit, paraan ng pagsasagot o pagtaas ng kamay. At panghuli, matuto at mag-enjoy. Kung may katanungan tungkol sa aralin, huwag mahiyang magtanong sa guro. Siguraduhin nag-e-enjoy habang natututo. Okay. So, dapat kapag tayo ay pumasok sa ating silid-aralan, dapat nasa wastong oras tayo kasi isa ito sa nagpapakita ng respeto sa ating guro at sa ating kapwa estudyante. At ang pangalawa ay respeto sa lahat. Kapag may mga opinyon ng inyong mga kaklase ay huwag niyo pong tawanan, irespeto ang kanilang opinyon. Pangatlo, pakinggan ang guro. Dahil pagkatapos ng ating tatalakayin ay merong mga itatanong ang ating guro upang kayo ay may maisasagot. At pang-apat ay matuto at mag-enjoy. So, dapat kayo ay matuto dito sa ating matuto ngayong araw at mag-enjoy. Naintindihan ba mga bata? Opo. Yes. Opo, Okay, sir. bago muna tayo magsimula, meron muna ako ditong mga gawain o meron tayong gagawin. Ito ay ang tawag ay bugtong-bugtong.
Sino sa inyo ang pamilyar sa bugtong? Pamilyar ba kayo? Opo, sir. Okay. So, meron ako ditong unang bugtong. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Okay? Ang sagot po ay kandila. Okay, very good. Pangalawa, ako ay may kaibigan kasama kahit saan. Okay? Ako ay may kaibigan kasama ko kahit saan. Sir, Okay? anino. Ito po ay Anino, anino. sir. Okay, very good. So, magaling mga bata, palakpakan natin ang ating sarili. Sige, bago tayo pupunta sa ating talakayin, basahin mo muna ang ating layunin. Please, Judy Ann, basahin mo ang ating layunin. Layunin: pagkatapos ng klase, ang mag-aaral ay inaasahang na itatalakay ang paglago ng mga bayan at lungsod, nakakagawa ng sitwasyon kung bakit lumalago ang mga bayan at lungsod sa pamamagitan ng kanilang talento. Napapahalagahan ang mga panibagong impluwensya na nagdudulot ng paglago ng mga bayan at lungsod. Okay. So, ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang paglago ng mga bayan at lungsod. Sa inyong palagay, ano kaya ang mga dahilan kung bakit lumago ang bayan at lungsod? Christy? Pakiulit nga po yung tanong, sir. Sa iyong palagay, ano kaya ang mga dahilan kung bakit lumago ang ating bayan at lungsod? Para po sa akin, sir, lumago ang mga bayan at lungsod sa pamamagitan na meron tayong mga produksyon na ini-export sa ibang bansa. Okay? Yun na po, sir. Okay, magaling. So, titingnan natin o tatalakayin natin ngayong araw kung bakit kaya lumago ang bayan at lungsod dito sa atin. Ano kaya ang mga dahilan? So, ang paglakas ng kalakalan ay naging mabisang batayan sa paglago ng bayan at lungsod. May mga pangyayaring nagbibigay daan sa pag-usbong nito. Pag-unlad sa kalakalan, paggamit ng salapi, paglitaw ng Borges, at pagkakaroon ng sistemang guild. So, ito ang mga dahilan kung bakit umunlad o umusbong ang ating bayan o ang lungsod. Sa pag-usbong ng mga bayan at lungsod, nagdudulot ito ng panibagong impluwensya tulad ng una, paggamit ng salapi. Pangalawa, ang paglitaw ng Borges. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng sistemang guild. Ano-ano kaya ito sila? Paggamit ng salapi. Ang salapi ay nagdulot ng pag-unlad sa kalakalan na nagpalitan ng sistema ng barter. Ito ay nagbigay halaga sa mga produkto, nagpatibay ng kalakalan, at nag-encourage sa mga tao na may invest ng malalaking halaga. Dahil dito, nagkaroon ng mga bangko na nag-organisa ng pagdaloy ng mga produkto at serbisyo. Diba, tayong mga tao, dati, sistema ng barter ang ating ginagamit, kung saan ay pagpapalitan ng bagay na magpapalitan tayo ng bagay na kung saan ay kasing value lang ng isang bagay. Pero dahil sa paggamit ng pera, ito ay isang dahilan kung bakit umunlad ang ating bayan. Dahil ang pera ay pwede nitong ipalit kahit anong bagay, katulad ng makikita natin sa ating paligid. Kaya ng pera bilhin o
ipagpalit sa kahit anumang bagay. Kaya tayo, isa ito sa dahilan kung bakit umunlad ang ating bayan. Pangalawa, ang paglitaw ng Borges. Isang makapangyarihang uri ng mga tao ang lumitaw na tinatawag na Borges o men of burghers or bourgeoisie. Ang interes ng pangkat na ito ay nasa kalakalan. Ang mataas na uri ng Borges ay mauunlad na negosyante at mga bangkero. Nagiging gitnang uri sila ngunit mababa ang pagtingin sa kanila ng Panginoong Piyudal dahil sa sila ay mga bagong yaman lamang. So, ang Borges o ang mga bourgeoisie, sila ang mga taong nagnenegosyo o negosyante, tinatawag nating negosyante. Dahil sila, isa din sa mga dahilan kung bakit sila ay pumunta sa iba't ibang bansa upang dahil sa feudal, sa kanilang mga pinuno doon, ina-underestimate lang sila dahil bagong yaman lamang. Yung parang, yung umunlad lang sila, makabago lang. Okay. So, dahil sa mga Borges o yung mga bourgeoisie, pumunta sila sa ibang bansa, kagaya dito sa Pilipinas, at nagtayo ng negosyo dito sa Pilipinas. At dahil sa pagtayo ng negosyo, hanggang sa ang ating bansa ay meron ng mga industriya na nagbebenta, kagaya ng nakikita natin na mall at iba pang mga nanininda o mga negosyo dito sa atin. Ano kaya sa palagay nyo kung walang mga taong pumunta dito para magnegosyo? Stephanie? Sa palagay mo, kung walang negosyante sa mundo, ano kayang mangyayari? Para po sa akin, walang mangyayari sa mundo kung walang mga negosyante sa ating lugar. Dahil kung sa isang lugar, walang mga negosyo, walang mga anang uri ng pakikipag, for example, sabi mo kanina sa barter, walang mga ganun, wala tayong mga produkto na magagamit sa ating pang-araw-araw. Okay, magaling. Isipin lamang natin na kapag walang nagnenegosyo, ano kaya ang mangyayari sa ating buhay? Kagaya lamang ng dahil tayong mga tao ay may kagustuhan at pangangailangan at dahil sa salapi, ang mga negosyante ay nagkakapera at sila din ay nagbibigay ng mga pangangailangan at yung mga kagustuhan natin. At dahil dito, hindi lamang ito nakakatulong sa kanilang pangsariling buhay, kundi nakakatulong sila sa ekonomiya ng isang bansa. Kaya dito lumalago ang isang bayan o lungsod. Pangatlo, ang pagkakaroon ng sistemang guild. Ang bayan ay may mga guild na binubuo ng mga mangangalakal at mga artisan. Ang Merchant Guild ay para sa mga mamamayang mangangalakal na may impluwensya sa mga lord. Ang Craft Guild naman ay para sa mga artisan na may iba't ibang kasanayan tulad ng karpentero, barbero, panadero, sastre, at iba pa. So, ang sistemang guild, ito ay ang pagsama-sama ng magkakaparehong tao, yung magkapareho ang kanilang mga trabaho, kagaya ng ang tinatawag nating Merchant Guild. Ang Merchant Guild is isang binubuo ng mga ngalakal na artisan at mga artisan. Ito yung mga tao na magkapareho ang trabaho na kung saan sila ay puro merchant. Yung guild, yung sistemang guild is ang pagsasama-sama ng mga magkakaparehong trabaho ng tao, kagaya ng, for example, kapag kayo ay grupo ng karpintero, isa itong halimbawa ng sistemang guild. Bakit kaya mahalaga ang sistemang guild? Dahil sa sistema ng guild, it's easy para sa mga tao na
na gumawa ng mga bagay kagaya ng panadero. 'Di ba? Kahit ngayong araw, makikita natin sa ating modernong buhay na maraming mga tao ang dapat mag-aaral sa ganitong kung ano ang dapat nilang aralin, kagaya natin mga teacher. Meron ditong mga carpentry. Ang sistemang guild is isa siya sa mga sistema na kung saan para it's easy for them to hire na para may mga taong makakatrabaho agad dahil hindi na nila kailangan dahil binubuo sila ng grupo eh. So hindi na sila hahanap ng iba pang tao para sila ay mag-hired na kailangan namin ng trabaho dito, kailangan namin ng mga tao dito sa aming tinatrabaho. So ang sistemang guild, isa ito sa isa ito sa dahilan kung bakit may bakit lumago ang ating bayan o lungsod. Like for example, ang Merchant Guild. Kung merong mga merchant, so yung mga merchant na yan ay kailangan nila ng tauhan. So dahil sa craft guild din, so it's easy for them na dito may grupo ng tao na kailangan ko. So it's easy for them na makita na yung taong kailangan nila. So isa ito sa dahilan kung bakit lumago ang ating bayan at lungsod. Naintindihan ba mga bata? Opo, sir. May mga katanungan ba kayo bago tayo? Opo, sir. Wala na po, sir. Opo, sir. Okay. Dadako tayo sa ating paglalahat. Claire, magbigay ng 2 halimbawa ng mga dahilan ng paglago ng bayan at lungsod. Ipaliwanag ang bawat isa. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumalago ang isang lungsod ay unang-una sa lahat is pera. Dahil walang magagawang negosyo or walang matatayong industriya kung wala ang pera o puhunan. Ikalawa ay mga negosyo. Dahil sa mga negosyo, nagkakaroon ng trabaho ang ibang tao, nagkakaroon ng income ang ibang tao, at ang produkto na galing sa isang negosyo or galing sa isang tindahan ay nagbibigay sa ating mga tao ng tulong, at ito ay nakakapaglago hindi lang sa ating mga tao kasi ang mga tao pangunahing kanang usita ganin pangunahing ay unang ang mga tao ay ang pangunahing pinagmulan ng iba't ibang uri ng negosyo. Magaling. Okay, pangalawang tanong. Ano ang pagkakaiba sa sistema ng kalakalan noon at ngayon? Christy? Yes po, sir. So, para po sa akin, meron tayong iba't ibang pagkakaiba sa sistema ng kalakalan noon kumpara sa ngayon. Pero para sa akin, yung pangunahing pagkakaiba nito is noon kasi nung kalakalan noon ay personalan yung transaksyon sa mga tao. While ngayon is mas napadali yung pagkikipagtransaksyon sa iba't ibang tao. Yun lang po, sir. O di ba nahalata nyo na kung ano ang kaibahan ng kalakalan noon at ngayon. So nakikita natin na umuunlad talaga ang ating lungsod at bayan. Hindi lang lungsod at bayan kundi ang ating bansa. Makikita natin sa sinabi ni Christy na personal ang pagbibigay o pagpangangalakal ng mga tao sa ibang bansa patungo sa ating bansa. While ngayon ay meron na tayong mga ginagamit na mga transportasyon para mapadali ang ating
pagtransaksyon o ang import and export ng ating produkto at serbisyo. Okay, magaling. So next, meron tayong gawain. So, pakibasa, Claire. Gawain 1, ang mga mag-aaral ay hahatiin sa dalawang pangkat. Bawat pangkat ay gagawa ng mga susunod na mga gawain. Panuto gamit ang mga papel, marker at iba pang mga materyales na available. Gumawa sila or gumawa kayo ng isang poster na nagpapakita ng paglago ng bayan o lungsod. Dapat nilang ipakita ang mga pagbabago sa infrastruktura, populasyon at iba pang mga aspeto ng lugar. Sa ilalim ng bawat larawan o simbolo na ginagamit ninyo sa poster, magsulat kayo ng maikling paliwanag sa Filipino. Dapat nilang ilahad kung ano ang pinapakita ng mga bawat imahe at kung paano ito nagpapakita ng paglago ng bayan o lungsod. Sa dulo ng gawain, magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng pag-unlad ng ating mga bayan at lungsod at kung paano ito nakakapekto sa ating buhay bilang mamamayan. Ang pamantayan ay ang mga pamantayan ito ang pagkamalikhain, 20 puntos, nilalaman, 15 puntos, kalinawan, 15 puntos, total ay 30 puntos. Okay, salamat, Claire. Okay, so balikan ko muna para maliwanagan kayong lahat. Kayo ay gagawa ng gumawa kayo ng poster na kung saan ay mapapakita ang paglago ng isang bayan. Kahit ano, kayo nang bahala sa inyong gagawin. Kung kayo ba ay for example ay kukuha ng kayo nang bahala na kung kayo nang gagawa sa sarili nyong lungsod o bayan. Tapos sa ilalim ng bawat larawan o simbolo na ginagamit nito sa poster ay magsulat sila ng maikling paliwanag sa Filipino. So sulatin ninyo na dapat ilahad kung ano ang ipapakita na bawat imahe at kung paano ito nagpapakita ng paglago ng bayan. So, dyan nyo i-explain sa ibaba kung paano napapakita ang paglago ng bayan. I-explain nyo yung poster nyo. Next is, sa dulo ng gawain, magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng pag-unlad ng ating mga bayan at lungsod at kung paano ito nakaapekto sa ating buhay bilang mga mamamayan. So, dahil nabasa ng pamantayan natin, ito ay ipapasa nyo sa ating Google Classroom. Mamayang alas 9 ng 9 a.m. Tapos, kukuha kayo ng picture o larawan sa iyong ginawa. Tapos, at magbi-video kayo sa inyong sarili na kung saan ay mag-video kayo ng maikling talakayan na kung ano ang kahalagahan ng pag-unlad ng bayan sa inyong ginawang poster. Naintindihan ba mga bata? Opo, sir. Okay, huwag niyong kalimutan ha, 9 a.m. Next. Base sa inyong natutunan, ano ang nakakaapekto sa paglago ng isang bayan o lungsod sa Pilipinas? Judy Ann? Nandyan ba si Judy Ann? Yes, sir. Sino? Yes, sir. So, ang paglago ng isang bayan o lungsod sa Pilipinas ay maaaring makaapekto ng iba't ibang mga sektor tulad ng ekonomiya, population, infrastructure, education at pamahalaan. Ang
Ah, ang malakas at maunlad na ekonomiya ay epektibong pamamahala ng magandang sistema ng edukasyon at mabuting na maaaring magdulot ng positibong pag-unlad. Thank you. O, sino pa sa inyo ang may ideya o may maisasagot? Wala na po, sir. Okay, sige. Maraming salamat, Judian. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating paglalapat. Pakibasa, Christy. Kanuto, ang bawat pangkat ay gagawa ng paglalahad tungkol sa kung paano lumago ang isang bayan o lungsod. Malayang makakapili ng iba't ibang paraan ng paglalahad ukol sa nasabing gawain. Sa halimbawa nito ay pagkanta, pagtula, pagdula at iba pa. So, narito ang pamantayan, nilalaman, 20 puntos, pagkamalikhain, 15 puntos, organisado, 15 puntos, at ang kabuuan nito ay 50 puntos. Okay, so ang inyong gagawin ay maglalahad tungkol kung paano lumago ang isang bayan. At kayo na ang bahala, malaya kayong makakapili kung sa anong paraan nyo mailalahad ang inyong nasabing gawain. Sa pagkanta ba, sa pagtula, at ipasa nyo rin ito sa ating Google Classroom mamayang alas 9 din. Okay? Mag-video kayo mga hanggang 3 minutes. Okay na yan. Naintindihan ba? Paki-screenshot Opo, sir. para kayo ay wala nang magtatanong kung ano ang gagawin nyo o para hindi na kayo makalimot. Tapos na bang Opo, sir. mag-screenshot? Okay. Opo, sir. So, ito namang pagtataya. So, ngayon, dito natin malalaman kung meron ba kayong natutunan. Okay, so, manuto, piliin ang wastong sagot at isulat sa sagutang papel. Meron ba kayong mga papel dyan? Opo. O sige, sagutan nyo na ang ating pagtataya. Sabihin nyo lang kung tapos na kayo. Dahil meron pang mayroon pang ibang katanungan. O Next po, Tapos sir. na po kami, sir. okay, paano na ba yung iba? Tapos na ba yung iba? Tapos na po. Okay. Tapos na po, sir. Sabihin nyo lang pag tapos na kayo. Next slide po, sir. Tapos na, sir. Sige, sige. Done na po, sir. Okay. Tapos na po, sir. Okay. Picturean nyo yung inyong sagot at isend ito sa aking messenger. Naintindihan ba? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Isend nyo ito sa aking messenger, that's i-check ko. Tapos,
ang ating takdang aralin. Okay. Magtanong sa mga nakakatanda o sa taong may alam kung paano lumago ang inyong lungsod o bayan. Isulat ito sa papel. So, magtatanong lang kayo sa inyong nakakatanda o sa mga taong alam kung paano lumago ang inyong lungsod. Kagaya ni Stephanie Claire, saang lungsod ka ba o saang bayan? Sa Shaton po, sir. Okay. Magtatanong ka sa mga nakakatanda sa inyo o sa mga taong may alam kung paano lumago ang shaton. Ganyan ha. Naintindihan ba mga bata? Opo, sir. Po, sir. Okay. So, doon lang natapos ang ating talakayin. Maraming salamat at paalam. Maraming salamat po, sir, at Maraming salamat paalam. po, sir. Okay, sige. Bye-bye.